I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? Yung una pong tanong, maunlad ba ang inyong barangay? Mapayapa at makatarungan ba ito? Ano ang patunay nito? Okay. Masasabi ko na maunlad yung Saysay. Isa siya sa mga sinasabi na mataas yung ating financial na status for the previous year na magagamit natin para mas lalong mapaunlad yung barangay. Ang katunayan nito, dun sa records, isa yung barangay Saysay sa may pinakamataas na natirang pera ng previous na nag-check sila ng balance. Meron tayong documents about that. Okay po. Tapos yung next naman pong tanong, may kakayahan ba ang mga tao o samahan na paunlarin ang pamumuhay ng inyong barangay? Oo, merong kakayahan. Tapos paano ginagabayan ng mga namumuno sa barangay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng maliliit at mahihirap na tao o samahan? Marami kasing samahan dito sa sa community natin. Una na, nakita ko dito kahit yung mga private na samahan katulad ng mga sa Zumba, pag mga panahon na kailangan ng tulong ng, kunyari nagkaroon ng bagyuhan, nagkaroon ng mga, kung may mga okasyon bago magpasko, ganyan, nakikita ko na yung mismong mga nasa private sectors, yun, yung mga nasa Zumba, nagpupunta sila sa mga mahihirap na lugar dito sa atin para magbigay ng mga tulong nila, yung magbigay din ng mga paraan para matulungan din kung paano naman din yung iba kumita, yung ibang mga nasa areas natin na medyo hirap, 'di ba? Isa pa, nakita ko rin dito yung lalo na yung sa Kasoy, isa yun kasi sa mga pinagkakakitaan ng mga medyo hindi pinalad na magkaroon ng magagandang trabaho pero kahit pa paano meron sila pang-survive nila, merong available. Sabi nila, din daw yun, parang meron din daw yatang samahan na tumutulong din na i-support yung mga may ganong klaseng mga negosyo dito. Tapos next question po, letter D. Ano-ano ang mga estrahiyang ginagamit sa pagsasaalang-alang sa mga pangailangan ng bawat tao, lalo na iyong mga nasa mababang antas ng lipunan? Sa ngayon, ang nakikita ko kasi maraming mga binibigay yung government na mga mga libreng, mga pera actually, yung mga sinasabi nilang tulong. Kung yung isang individual na nabibigyan nila, magamit ng maayos yung ibinigay na pera, kung tutuusin, ang laki ng chance na umunlad. Katulad nga, sinabi ko sa inyo, kasoy magkano siya, bibilin mo yung isang ganyan ng kasoy, di ba? Palagyan mo ng 800. Pag ginawa nila yon, magkano nila nabebenta yung per kilo? Usually, yung isang ganun daw, makakat 2 kilo, mahigit 3 kilo sila. Nabebenta nila yun na 600 to 800. So, ibig sabihin, yung pera na nakuha nila, kung nag-isip sila ng pwedeng paglagyan doon na hindi lang pinanggastos lang basta, may mangyayari doon sa ibinibigay sa kanila ng gobyerno. Diba? Na, yun ba yung point? Tapos yung ipo, ano ang suporta ng pambansang pamahalaan o ibang malalaking bayan sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga tao sa pagpapaunlad ng inyong barangay? Sa national, yun din kasi yung tulong galing ng national bumababa sa atin. Another, madalas din ako nakaka-encounter na yung mga non-government organizations, binibigyan ng chance yung lugar natin na magkaroon ng mga libreng bunot ng ngipin, nagbibigay sila ng sa pang medical. Kumbaga,
Malaki kasing tulong talaga yung ginagawa nila na pagbibigyan ng pagkakataon sa barangay natin na matingnan yung mga nandito sa loob ng saysayin para kung may mga sakit, maagapan, ganyan. Makakatulong kasi siya para, di ba, kapag malusog yung pamayanan, mas malaki yung chance na umunlad siya. Kasi magtatrabaho yung mga tao dahil malulusog sila. Pag may mga sakit, syempre, hindi sila magtatrabaho. Tapos, last pong question, F. Magbigay ng mga patunay na ang inyong barangay ay sinusunod o hindi sinusunod ang prinsipyo ng subsidiarity at solidarity. Sinusunod kasi yung sa subsidiarity na bibigay naman kasi ng government na ibababa ng maayos at nakikinabang talaga dun sa mga ibinibigay sa barangay. Yung mga tao. Kasi kitang-kita naman natin yun eh. Pati sa mga sa mga lugar, sa bawat lugar naman kasi nakita ko meron eh. Kumbaga nakakapili sila ng mga tao na talagang kailangang bigyan. Nakita ko naman yun. Doon naman sa solidarity, oo din. Kasi nga, ako napansin ko yan eh, natural sa pagiging taga-saysayin, yung matulong talaga sila sa Hindi kasi ako talaga totally taga-saysayin, pero nakita ko yung camaraderie dito, iba. Mga kabataan dito, iba. Maganda yung tulungan talaga. Kahit yung mga pag nagkakaroon ng problema, madali kang makalapit. May tao kang pwedeng lapitan. Madali kang maka-access sa mga tulong. Ba ang inyong barangay mapayapa at makatarungan ba ito? Ay, di mo ako naglalaro, ng barangay. Ano po, as nagsiserve po sa simbahan, ano po yung masasagot niyo? Ay, maunlad naman. Maunlad naman. Ano-ano pong patunay nito? Ay, marami naman nagsisimba. Oo. Kasi kung hindi nakaano yung mga nakakatira, hindi magsisimba yun, di ba? Oo. Kung mga naghihirap sa pagkain, hindi pupunta ng simbahan yun. O ano pa? Pangalawang tanong po, may kakayahan ba ang mga tao o samahan na paunlarin ang pamumuhay sa inyong barangay? May kakayahan? Oo. Bakit? Meron kakayahan. Ay pakikiisa sa mga programa ng barangay. O di ba may mga tupad, may mga yung mga project ng barangay, di ba? Pangatlong tanong, paano ginagabayan ng mga namumuno sa barangay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng maliit at mahihirap na tao o samahan? Paano po nakakatulong ang mga namamahala sa mga mababang antas? Ay nga. Di ba may mga project nga yung barangay, yung mga mahihirap na mga tao, ini-involve nila. Yung sa simbahan po, meron? Oo, meron din. Sa simbahan, meron ding mga libreng clinic, may libreng yung mga may mga ayuda rin. Diba? Ano-ano ang mga strategy na ginagamit sa pasaalang-alang pangangailangan ng bawat tao, lalo na ang mga nasa mababang antas ng lipunan? Ano po ang mga strategy Mga ginagamit? strategy. Ay di yung pinupuntahan siguro yung mga nasa laylayan. Di ba may mga dumadalaw din yung mga pari pupunta sa mga maliliit na simbahan. Di ba nagmimisa sila. Nangihikayat ng mga magsisimba, yung mga malalayong lugar, minimisahan, pare. Linggo-linggo. Katulad dun sa
pangalan nito, yung sa Sinchuduhat, pinupuntahan nila Padre yan. Saka sa Paisawan, Binwangan, Kinawan, yan. Sa pamamagitan na yun ng pagpunta ng mga pari. O di nakakatulong sila sa mga nasa laylayan. O di ba? Ano ang suporta ng pambansang pamahalaan o ibang malalaking bayan sa pagpapalakas at kakayahan ng mga tao sa pag-unlad ng inyong barangay? Katulad po nung dun sa yung presidente po na po na itutulong sa barangay at sa Corruption. Ba ang inyong barangay mapayapa at makatarungan ba ito? Ano ang patunay nito? Maunlad sa paraang makikita mo ang mga pagbabago sa mga istruktura, lalo na sa liwasang barangay namin, at yung pagbabago sa aming mga infrastructure tulad ng mga kalsada, mga nagagawa na, tapos yung marketing o yung economy, o yun. May kakayahan ba ang mga tao samahan na paunlarin ng pamumuhay sa inyong barangay? Meron, may kakayahan dahil sa simpleng paraan, magkakaroon sila ng kagustuhan na magbago yung buhay nila sa pamamagitan ng pag-iipon at pagtatrabaho ng ayos. Paano ginagabayan ng mga namumuno sa barangay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng maliliit at mahirap na tao? May pinapaigting ang pagbabayanihan at pagtutulungan ng bawat isa, lalo na yung barangay na nag-set ng mga rules, lalo na dun sa dineploy nilang mga barangay tanod para sa katahimikan, sa kaayusan ng barangay. Yun. Ano-ano ang estratehiyang ginagamit sa pagsasaalang-alang sa mga pangailangan ng bawat tao lalo na yung mga nasa mababang antas ng lipunan? O, syempre, diyan tayo yung kagustuhan over yung isa, kagustuhan at pangangailangan. So, mas nauna, mas pina-priority ng mga nasa mababang antas ng pamumuhay ng mga pamilya sa barangay, yung kung ano yung pangunahing pangangailangan ng pamilya bago yung kagustuhan. Ano ang suporta ng pambansang pamahalaan o ibang malalaking bayan sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga tao sa pagpapaunlad ng inyong barangay? Patunayan. Okay, sa pagbibigay nila ng mga iba't ibang aktibidades na may kaugnayan sa pagbibigay ng hanap buhay sa mga tao, tulad ng mga tupad, sisikam, porpis, pagiging agapay nila sa pagpapalat sa mga naksara, maraming mga bagay at proyekto na sinasagawa ang munisipyo, nakatulong kaakibat ng pinakaano ng buong panlalawigan. Magbigay ng mga patunay na ang iyong barangay sinusunod o hindi sinusunod ang prinsipyo ng subsidiarity at solidarity. Ano daw? Magbigay ng patunay. Magbigay ng mga patunay na ang iyong barangay ay sinusunod o hindi sinusunod ang prinsipyo ng subsidiarity. Okay, sinusunod ang prinsipyo ng subsidy. Ayun. Kasi nakikita naman, ginagawa ng barangay na meron silang mga pinamimigay, may inaano sila sa bawat mga mahirap na tao, lalo na kapag may mga sakunang nangyari, may mga bagyo. Nagbibigay sila o nag-aano sila ng tulong sa mga tao. Maliit at madali ba masira ang iyong payong? Pwes, ito ang payong na para sa'yo. Malaki, matibay, at kasya ang buong barangay. Kaya bumili ka na. Pahinga muna tayo! Ang init. Buti lang at ito buko dyan si Kuya Leo. Buy now, Kuya Leo's Buko Juice. Buy 1, get 99. Maunlad ba ang inyong barangay, mapayapa at makatarungan ba ito? Ano ang mga patunay nito? Ang aming barangay ay maunlad dahil ito ay may sariling paaralan mula elementarya at sekundarya na pampubliko. Mayroon din kami sariling serbisyo ng kuryente, tubig, health center at serbisyo ng internet.
Maayos naman ang sistema ng pangkapayapaan at katarungan ng aming barangay na pinumunuan ng aming kapitan. May kakayahan ba ang mga tao o samahan na paunlarin ang pamumuhay sa inyong barangay? Marami namang iba't ibang samahan ang meron sa aming barangay na maayos na pinamamahalaan ng kani-kanilang pamunuan at ginagabayan ng barangay. Ganon din ang mga tao na masigasig na nagsisikap upang umunlad ang kanilang buhay. Paano ginagabayan ng mga mamumuno sa barangay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng maliliit at mahihirap na tao o samahan? Ang barangay ay tumututok sa pagbibigay ng suporta, katulong ang pamahalaang bayan at panlalawigan sa pagbibigay ng mga ayuda at programang makatutulong sa mga tao at samahan ng aming barangay. Ano-ano ang estrahiya ginagamit sa pagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng bawat tao, lalo na iyong mga nasa mababang antas ng lipunan? Ang pagbibigay ng mga tulong at pagbuo ng mga programang makatutulong sa mga mamamayan ng barangay upang maalalayan ang mga nasa mababang antas ng lipunan. Ano ang suporta ng pambansang pamahalaan o ibang malalaking bayan sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga tao sa pag-unlad ng inyong barangay? Patunayan. Ang pamahalaang pambansa ay nagbibigay ng mga programa at ayuda katulad ng iba't ibang tulong sa mga sektor ng pagsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng lipunan ng aming barangay. Ang mga serbisyong ito ay katulad ng Tupad Program, SICAM at iba pang mga programa. Last question. Magbigay ng mga patunay na ang inyong barangay ay sumusunod o hindi sumusunod sa prinsipyo ng subsidiarity at solidarity. Naipapakita ng aming barangay ang prinsipyo ng subsidiarity dahil makikita sa aming barangay ang pagtulong sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo, sunog at mga namatayan. Aktibo rin ang mga tao sa aming barangay sa pagsali at pagsuporta ng mga iba't ibang samahan. Kung pag-uusapan naman ng prinsipyo ng solidarity, ay meron din ang aming barangay dahil malaya ang aming mga kabarangay na pumili ng kanilang reliyon. Pantay na ipinakikita rin ng aming barangay ang pantay na pagtrato sa bawat kasarian. Aktibo rin ang mga tao sa aming barangay sa pagtulong sa pamunuan ng barangay at sa pamunuan ng barangay, simbahan at mga eskwelahan. Maunlad ba ang inyong barangay? Mapayapa at makatarungan ba ito? Ano-anong patunay nito? Masasabi ko na maunlad ang ating barangay dahil sa mga marami nating mga proyekto ngayon na ibinibigay at nakukuha sa gobyerno. Halimbawa, ang pagpapagawa natin ng mga dating daan na hindi pa nare-reach ng construction. Ngayon, meron na tayong mga pondo nakaalat para dyan. And yung mga ating mga farm to market road na gagawin para sa mga farmers natin na nag-provide ng mga gulay at iba pang mga pagkain sa atin dito sa ating barangay. Pangalawa, kaya natin masasabi na maunlad ang isang barangay dahil sa nakikita nating improvement hindi lang sa infrastructure kundi sa personal na pamumuhay ng mga tao. Makikita natin ngayon dito sa Saysayin halos karamihan puro may mga kanya-kanya ng pribadong sasakyan na kaya naman nilang i-provide sa mga pamilya. So, it means na may kapasidad na ang bawat isa rito sa atin na magkaroon ng magandang pamumuhay dahil sa tulong ng ating gobyerno. And magandang health na sinusuportahan naman sa atin ng DOH ng libre at sa iba pang aspeto ng pamamaraan ng pamumuhay. Hindi na tayo naiiwan sa ibang mga lugar na progreso. Kumbaga, sa ngayon, umaangat na ang ating pamumuhay at estado. May kakayahan ba ang mga tao o samahan na paunlarin ang pamumuhay sa inyong barangay? Sa tanong na yan, ang sagot ko, oo. May kakayahan tayo na mapaunlad ang pamumuhay sa ating barangay dahil
marami naman tayong mga resources na pwedeng pagkuhanan. Unang-una, sa mangingisda, meron tayong dagat na pwedeng pagkuhanan ng hanap buhay na hindi na sila kailangan lumayo. Yung iba na mga mangingisda natin. Then, pangalawa, pagdating naman sa ibang aspeto ng pamumuhay o hanap buhay, hindi tayo mahuhuli dahil sa ngayon may social media na. Halimbawa na lang yung mga nagagawa ng mga nagbibake ng pagkain, yung mga ang product mga sa bahay lamang ginagawa. Meron na silang gabay o pamamaraan kung paano mapapag-aralan na mapaunlad at mapaghusay ang kanilang paraan ng pamumuhay sa pamamagitan naman na yan ng pagtitinda ng kung ano-anong mga pwedeng maging hanap buhay dito sa ating baryo. Then, sa pagpapaunlad, na aalalayan naman tayo ng ating local government sa pamamagitan naman iyan ng pagbibigay ng mga ayuda, ng pagbibigay ng mga pondo, or yung mga LGUs, non-government association na nagbibigay ng suporta at libreng mga gamit or libreng pondo para dito. Kaya ito sa ating barangay, ang laki ng improvement natin. Kumbaga, bawat bahay dito sa atin, makikita natin naman talaga na umuun. Paano ginagabayan ng mga namumuno sa barangay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng maliliit at mahihirap na tao o samahan? Ginagabayan tayo ng mga namumuno natin sa barangay sa pagbibigay ng mga leaders o mga tao na kung saan sila ang humahawak ng bawat organisasyon o asosasyon. Meron silang particular person para magmando o magparating ng mga impormasyon sa grupo. Halimbawa na lang dito sa atin, yung mga tupad na yan, SICAM, Kabalikat, mga fisher folks, and marami pang asosasyon. Ano-ano ang mga estratehiyang ginagamit sa pasaalang-alang sa mga pangangailangan ng bawat tao, lalo na ang iyong mga nasa mababang antas ng lipunan? Sa aspeto namang iyan, ang ginagamit natin sa ngayon ng gobyerno para sa strategy upang malaman kung ano-ano ang pangangailangan ng mga tao sa ating barangay ay sa pamamagitan ng house-to-house census. Ang nagko-conduct niyan ang ating dito sa barangay na nasasakupan ng ating ng center. Ang mga tao natin diyan ang nag-execute o gumagawa niyan para alamin sa mga mabababa o laylayan nating mga kapatid ang pangangailangan nila. Halimbawa na lang sa Red Cross, nagpapadala ang Red Cross sa ating mga laylayan na kapatid o kababaryo upang malaman kung anong kulang nila. Halimbawa sa tubig, kung meron ba silang sapat na tubig, may sapat ba sila o maayos na palikuran, meron ba silang mga paraan para sa paglilinis ng bakuran, paano i-implement ito, tulad na lang nung search and destroy sa dengue. So iyan, sa mga ganyang paraan, ayan ang mga estratehiyang nagagamit natin ng gobyerno, and importante lalo dyan ang ating social media. Sa social media, nakikita naman natin dyan, madali nating na ipararating sa mga tao kung ano ang gustong ipabatid ng ating pamahalaan o local government. Importante ang means of communication, means of understanding, and ang tinatawag natin na malasakit din ng mga tao natin sa center kung paano sila matuturuan, masasabihan, at maibigay sa kanila ng tama ang datos ng mga kailangan nila sa bawat lugar at mga sityo na mahirap nating marating sa ngayon. So sa ganyang paraan, yan ang nagiging tamang way natin para ipaalam sa kanila na ang pangangailangan nila ay makakarating at malalaman ng gobyerno. Ano ang suporta ng pambansang pamahalaan o iba pang malalaking bayan sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga tao sa pagpapaunlad ng inyong barangay? Patunayan.
Sa tanong na yan, masasabi ko naman na proud ako na ipaalam sa ating mga kabarangay na yung pagpapalakas na iyan dati nang sinusuportahan ng ating pamalaan at mga nasa lower grounds ng gobyerno. Tulad na lang sa atin sa pagdating sa kalikasan, nagbibigay ang ating DNR ng libreng mga seedlings para itanim upang mapalakas ang resources ng ating patubig. Kasi kung alang magagandang puno na itatanim natin, alang tayong mga makukuhanan ng magagandang patubig. At isa pa dyan, lalong-lalo na ito, ang 4Ps na tinatawag. Sa paraan ng pagbibigay ng gobyerno ng 4Ps, maraming mga bata na nakakapag-aral na talaga mga least fortunate na alang kakayahan para mag-aral. So iyan, malaking tulong sa kanila yan at sa mga magulang upang maipadala nila ang mga anak nila sa paaralan kahit papaano may kaunting ayuda o suporta sa kanilang pag-aaral. Sa ibang aspeto naman, napapatunayan natin ito na malakas na ang mga suportang na ibibigay sa atin dahil tulad nga ng sabi ko dati, hindi tayo nahuhuli sa ibang mga lugar. Kagaya na lang dito sa mga nakatapos na nating mga kabataan, may mga scholarships na ibinibigay ang ating local government para sa marurunong at hindi marurunong na gusto makapag-aral ng kolehiyo. Nabibigyan sila ng pondo ng gobyerno para mabigyan ng maayos na edukasyon ang mga kabataan. So isa iyang malaking patunay sa ating barangay na matibay ang pagbibigay suporta ng gobyerno dahil nakikita na natin ang fruits o ang mga bunga sa ngayon ng kanilang mga iginugugol na pondo na mga pag-aaral, pagbibigay ng seminars sa mga taong mga nag-aalalay para dyan. Kaya masasabi kong napakatatag at napakaunlad na natin. Magbigay ng mga patunay ng inyong barangay ay sinusunod o hindi sinusunod ang prinsipyo ng subsidiarity at solidarity. Ang patunay dito sa ating barangay na nasusunod ang ating prinsipyo ng subsidiarity ay ang halimbawa na to, paliwanag ko yung sa ayuda, lalo pag nagkakaroon ng mga sakuna, nagkakaroon ng pagpupulong o pagkakaisa ang mga konsihal kasama ang kapitan kung sino ang uunahin na bigyan ng mga ayuda na mas nasalanta at walang kakayahang bumili o maka-afford ng mga pangangailangan pagkatapos ng mga sakuna. Yan ang halimbawa ng subsidiarity. So iyan, meron tayo ditong nasasabing nasusunod na ganyan. At dito naman sa solidarity, ang masasabi kong halimbawa ng solidarity, hindi pa rin nawawala sa ating Pilipino ang pagkakaroon ng solidarity. When we say solidarity, solid, intact, unity. Halimbawa niyan, yung pagkakaroon natin ng bayanihan. May isang particular na gagawin sa isang pamilya na sinusuportahan o tinutulungan ng mga kalapitbahay. Tulad na lang, halimbawa, pag nagbilad ng palay dyan sa isang lugar, pag inabot ng ulan, tutulong ang mga kapitbahay upang magligpit nito. Yun ang tinatawag natin na samahan na solidarity o bayanihan. Kaya yan masasabi ko na nasusunod tayo pagdating dyan. Oops! Nangyari na ba sa'yo yun? Kung oo, ito na ang solusyon sa'yo. Oo, ito! Oo, ito na ang solusyon para sa'yo. Kaya mamili ka na. Kung ayaw mo, idiwag! Naghahanap ba kayo mga kaibigan? Pwes, dito naman sa EC4 kung saan umuna masarap pa. Kaya tara na!
Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.